Rene Compreggio. Magandang hapon po sa inyo lahat. Kaka, hapon din. Kaya ako Ate Ada pumunta na alas 3. Siya alam, tapos na to. Ako po pala si Rene Compreggio, tulad ng sinasabi ni Ate. Ako yung pianista ni Freddy Aguilar sa Watawat. Kung naririnig niyo yung mga kumusta ka aking mahal, ako yung nagpapiano doon, yung intro na yun. Sa Lulubog Lilitaw, marami. So, nagpapasalamat ako una-una kay Kaka. Kasi high school ako, 76 yata. Kinakanta-kanta. Karamihan siguro sa atin na magsi-63 na ako 62 pa lang. So, siguro high school tayo noon na kinakanta natin ng anak. So, habang kinakanta-kanta, akalain mo ay maging pianista ako ni Freddy. Taga-Sambuanga ako, Chabacano ako. So kung may Chabacano, buenos días con ustedes. Ojalá, muchas gracias porque aquí ustedes está celebra el vida y el muerte de Freddy. So in Tagalog, nagpapasalamat ako sa kanila na kung may taga-Sambuanga na sineselebrate natin ang buhay at ang pagka-lisan, tama ba? Sorry, Chabacano, mahina sa Tagalog. So anyway, dahil din kay Freddy, ang dami kong nakilalang mga musikero. Tulad nung sila Laura Honor, sila Lolita Carbon, sila si Corita, si Corita rin. Ang dami ko rin natunan, tama ba? Natunan sa kanya about music. Kasi nag-aaral ako ng piano. Minsan pag marami kang alam sa mga theory ng music, kumbaga, alayo mo na. Pagdating kay Freddy, 3 chords lang, A minor, F, G, A minor, F, G. Walang tatalo sa buong mundo. Kahit si Chick Corea, kung kilala niyo si Chick Corea, wala kayong matatandaan na kanta. Pianisto, sa pinakamaganda na jazz pianist sa buong mundo. Pero sigurado ko baka artista dito, walang makakalam kung anong kanta niya. Pero kay Freddy, napakadali. So ibig sabihin, in terms of sa music na honest to goodness, ano ba yung yung totoong music talaga na kay Freddy kasi andito siya, nasa tao siya. Yun ang, hindi ko inaano kasi ako, mahilig din ako sa jazz. Lahat ng musikero magaling. Pero siya kasi, kaya lumaki siya ng gano'n sa buong mundo dahil mas marami kasing taong masa. So sana, marami rin tao tulad ni Freddy na nakakaintindi sa masa at gumanda sana buhay natin. Kaso karamihan hindi nakakaintindi sa masa kaya napakalaki ng disparity. So anyway, kahit paano yung music niya po alam naman natin, siguro ngayon hindi pa kasi kailan lang siya umalis Pero darating ang panahon, makikita natin ang ginawa niya talagang kahit kung ano ang sinasabi pa dyan ng mga gagamitin ko ng salita politiko, babalikan natin yung sinabi ni Freddy. Andyan lahat, sinabi niya wala lang nakikinig sa kanya kasi siyempre, malinis lang yung pagkasabi niya. Darating ang araw, babalikan natin na ma-realize natin na napakaganda ng pinagagagawa ni Freddy. Nagpapasalamat talaga ako na matagal niya na akong kinukuha ko, naabutan niya yung grupo ng Hocus Pocus doon sa Olongapo. Andun ako doon. Kinukuha niya ako, hindi ko na basta maiwan yung grupo kasi dahil siyempre, hindi naman ako basta-basta mag-iwan. Nung talaga nagkaroon ako ng pagkakataon na wala na doon sa grupo, sumama agad na sa kanya. Sabi Rene, sasama ka. Baka malaki sweldo nyo doon sa sa Hocus Pocus. Sabi ko, Kaka, hindi ikaw lang kasama, sobrang sa sweldo. Akalain mo, masasama ako sa iyo. So, napakarami na may ginawang kanta, yung 15 years ni Freddy. Yung bagong version ng Mindanao, kung narinig nyo yung intro noon, yung sa 15 years ni Freddy Aguilar na album, may nagkukulintang, may nag-aagong, may nagkukubing, may nag-nose flute. Ako po yun. Ako po. Tapos para sa akin, ang pinakamagandang concert na naranasan ko sa kanya sa iba-ibang bansa sa buong mundo, yung nasa Jerusalem kami at sa Israel. Hindi ko na alam na ikwento, pero imagine niyo nandun kami bilang Kristiyano, kahit Muslim, kasi sa Israel kasi andun yung Golden Dome, may Muslim din doon.
So yun ang pinaka hindi ko akalain na marating ko tulad sa ating Kristiyano kung saan isinilang si Kristo, kung saan yung pinaka-cradle ng Christianity. So yun ang napakaraming dapat na mag-thank you ako sa kanya. Pero sabi nga ng misis ko at saka anak ko, punta na lang tayo. Ka-birthday niya yung anak ko. Saka dahil din sa kanya, nakilala ko po misis ko sa Hobbit House. Kung naabutan niya yung mga maliliit na waiter nung araw. Pamilya kasi sila nanunood doon, katabi ko. Hindi ko naman alam may gusto pala siya sa akin. So yung pinakasalagon. Totoo, yun dahil sa joke lang. Dahil kay Freddy ho, nakilala ko yung basis ko. So hanggang ngayon, madalas kami mag-communicate ni Freddy kahit hindi na siya masyado nagre-recording. Pero nakalimutan ko yung ano nga yung kanta na ginawa namin sa OFW. Oh, May. Ako yung nag-keyboard. Yun ang pinakalas. Oh, yun pala. Yun, salamat. Yun yung last na kanta na ginawa namin. Nakasama ko si Freddy. So yun lang po. Ang sarap ikwento na hindi kaya ikwento. Hindi talaga kaya ikwento ng isahan lang. Basta maraming salamat.